consequence nito, octopus, nawawala napakadaming mga species ng isda, crabs, shrimps, etc. No? Na-extinct sila locally. And kung malawakan ito sa buong Pilipinas, siguro wala pa lang natin analysis ngayon. Kung lahat ng shallow water ay ganito ang itsura kasi pumunta din ako ng Batangas, pumunta ako ng Zambales, Bolinao, marami din ganitong pangyayari ngayon. So kung malawakan ito buong Pilipinas, kung isorbe natin buong Pilipinas ang ganito, ibig sabihin, ang dami sa mga species sa Pilipinas na dapat pinagyabang natin na andito, ito yung pinakamagandang lugar sa buong planeta, marami sa ito ay naging extinct na, at least sa shallow water. So, ang laking problema. For me, this is an ecological disaster. Kung tuloy-tuloy na ganito. At we don't fully understand yung consequence nito sa mga Pilipino na kung bibilangin natin, majority ng mga Pilipino ay food independent, coastal areas for livelihood. At lahat na pangangailangan nila, damit, pagkain, ano income, paggawa ng bahay, lahat yan galing sa dagat, galing sa mga isda. So, milyon-milyon na Pilipino ang maapektuhan. Yung mga medyo deeper areas, sila yung last, medyo nahuli sila namatay. Yung pinakamababaw, yung una. Kaya makita nyo dito sa video naman na to, na yung medyo nakadepress, medyo malalim, ngayon pala sila namuti. Pero yung sa mababaw na nakapaligid sa kanila, matagal na, siguro mga ilang buwan na patay na. Kabulan na nahulog. Okay? So siguro ang nasave dito ng medyo huli, yung mga nasa deeper, pero yung last na nireport ko yun sa inyo, even yung 17 meters sa pag-asa na malalim, marami sa mga oras doon patay na rin. Ibig sabihin, yung climate impact, posible na hindi limited sa shallow water, depending sa ocean current, baka some deeper areas are also affected. But we just don't know kasi hindi nga natin naaral ng maayos